Nag-vlog tayo about yung ICC nakapasok na sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng confirmation dun sa vlog ni dating spokesperson Harry Roque. Kumbaga, nakarating din sa kanya. But syempre, nauna ang ating puting ahas dite na kumpirmado nga na pinatraidor na ni Kuting Jr., ni Kuting, ni Lisa Smugs at yung buwaka ng inang tambaluslos si Pangulong Duterte, ang Inday Sara at ang taong bayan. Ang ginemis ninyo, lalo na si Migaon, yun na si Migaon. Okay, actually, hindi ko pa natapik dahil sobrang busy ako nagpapayaman. No, chika bumbong lang. I'm just busy, in the past few days, Parang meron pa ako ng konyo drama may kausap kasi ako ng Inglesera, kaya, medyo nahawa ako ng konti. But anyway, going back, okay? Kayo dyan sa Kongreso, makinig kayong mga yawa kayo. Asa yung panggulam ko? Migaon, ikaw lahat kayo na nag-enjoy, wala kayo sa Congress ngayon. Ang karamihan sa inyo ay nagbabakasyon kayo gamit ang pera ng bayan. And inaabangan namin yung mga allocations dyan sa 2024 budget at hindi namin kayo tatantanan. Okay? Dahil sabi nga ni baby girl, Sas, hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Hi, Baines, Lorena, Dandan, how are you? Si Migaon, you know Migs Gaon or Migs Bigaon. Okay? Nandyan na sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo, ang mga kasabwat, okay, ni Tambaluslos, ni Lisa, na mga taga-ICC para what? Para mag-imbestiga or nag-iimbestiga na, di ba, in-expose ko sa inyo yan, with Trillanes. Kasama nila ngayon para nga idin si Sara and later on, possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, I know, hindi maganda yan. Kasi pinangimasukan tayo. Meron tayong soberenya. Hindi nyo dapat ihuliin i-arrest si Sara. Hindi nyo dapat pwedeng idalhin sa Hague yan. Mga ganon. Isip Pangulong Duterte, dating presidente yan. Yan yung mga possible drama ni Kuting para mag-gain back niya yung support ng taong bayan. But Kuting, ay si Martin ang papalit sa kanya pag siya ay tinamad. Pag sa kaalaman ng taong bayan, mga kapalangga, i-record nyo tong bunganga ko, dahil forever tong tatatak sa social media world. Okay? Lingid sa kaalaman ninyo. Okay? Ano ba title natin dito? Baka ma-miss natin. First Gentleman Kuting kasama sa narco list. Okay? Aimee lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, hi Remy, hi Susie. Okay? Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Okay? Ten 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 ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So, I challenge you, Kuting, buwaka ng ina niyong lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Aimee, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na
umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polvoron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time na 2016 election, okay, natalo si Kuting. Maliban doon sa naging manikluhod si Amy, ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking kuting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marlica, di ba? Mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, nakipagsabwatan para sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamahan na sa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulboronic. The reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based on sa mga statement ng ating puting ahas, kaya naman pala, kasama nila si balikan natin to. Kasi mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay,
na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano palang, pulburon palang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sa kote yan ng ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang what? Pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot, ako ba ang nagsabi na siya ay pulboronic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine ninyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaloslos. Jutang Jinina Palangga, luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting. That was September, nung first time silang pumunta dito sa New York. During itong nananalo siya ng 2022 because of the Smartmatic Health. Alright? So ngayon, imagine ninyo, kaya si Pangulong Duterte, sabi ko, may hawak na alas yan. Hindi lang yan ang alas na sinabi ko sa inyo. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan eh. Pero kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan, kaya kong pitikin ang tenga niyan. Okay? Makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko, na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. Di ba? I know na ikaw, punta mo na ito kay Daryl Yap. Ikaw, direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, sharing, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Nakikita ko yung andyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba i-advisean mo ang iyong manang Amy, Senator Amy, na mamili siya taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid, dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil, what? Bumoto tayo ng pulboronic, sumuporta tayo ng pulboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. Diba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita. Magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording o whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. Senator, ay baka naman. Diba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sanay ako magbanat ng buto. Diba? Naikwento ko na yung buhay ko sa inyo. Working student ito, Day. Maagang na jaunties. Habang nag-aaral,
Gumigising ng alas 4 ng madaling araw, naggagayak ng mga paninda papuntang eskwela na yan, witness yan mga college friends ko. Naggagayak ng mga paninda ko para sa mga college friends ko, kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko yan. Din magang na jaunties, hindi tumigil sa pangarap. Okay, habang nag-aaral, jaunties ang lola mo. Tika, right? Ni Susan Ugario. Ngayon, balik tayo kay Senator Amy. Hindi ako katulad, ano ba pinag-uusapan natin dito? Ang tawag dito. Ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit 5 piso, 10 piso, 100, 200, 200, 2 milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungalingan ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikriticize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas nyo, pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsinti mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita, Darrell, baka hindi nanonood si Senator Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Darrell dito? Inform Darrell Yap. Sabihin mo kay Senator Amy na mamili siya na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga Senator Amy, papatayo kita ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas. I-bukelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap. At alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba niyong relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang na butod. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it just so happened kapatid mo. Mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose. Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo na nung nag-muscle spasm, si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Alright? Kasi nga naman, pag natsugi si Kuting, sinong papalit? Di ba si Sarah? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O ipasok, nakapasok na. Tanggalin si Sarah, sirain, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwaka ng ina. Okay. Durugin si Kuting Jr., hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga pulboronic, mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila, di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. Paki-echo na ito mga hitad. Willing bumaba si Kuting ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smugs, ni Ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang pulboronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako sa Jamaica.
Okay? Dapat tinuluyan na ito. Dahil sangkot nga, pinakita ko na nga yung involvement niya kay Sayarot Hindi pa ba malinaw yan? Hindi, okay, ganito, fine. Okay, tignan, pagbigyan natin yung mga narrative na mga showngabels. Ay, hindi naman porket may picture pulboronic na. May ano na nga May statement na actually si Pangulong Duterte, di ba? Inaway ko nga yan sila Nung sinabing si Kuting although hindi sinabi exactly ang name ni Kuting, but obviously si Kuting ang pinatatamaan niya. Anong ginawa ko? Binodya ko si Bongo, binodya ko sila lahat dyan. Di ba? Nakita niyo naman yun. Pero, totoo pala. Dahil siyempre, supporter ako ni Kuting Supporter ako ni Marcos Jr. kaya nagalit. Ang pinag-uusapan natin dito, totoo. Senator Amy, I challenge you. If you're for the Filipino people, speak now. I'm giving you at the end of this month. Dahil kung hindi ka magsasalita, I believe baka winarningan ka na rin ni Duterte. Okay? Baka na-warningan ka na mamili ka rin. Kasi pareho lang kami ng sentimiento. Bibigyan ka namin, okay? Hanggang katapusan ng taon na ito. Then, kapag wala kang sinabi about kay Kuting, dahil alam mo naman ang katotohanan, part ka ng pambubudol na ito, i-redeem mo yung sarili mo sa taong bayan, hanggang December 31, at pag wala kami marinig na statement sa'yo na pagkukundina sa ginagawa ng kahayupan ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, bubolja kay nakata ng bonggang-bongga, na wala ng filter ang bunganga ko. Kasi yung bunganga ko, hindi ko nakokontrol yan. Kapag katotohanan, at galit dahil sa ginagawa ninyo lahat. Sa taong bayan, kayo, Kongreso, Senado, hindi ako natatakot sa inyo kahit hawak nyo ang bilyon. Do you think natatakot ako sa inyo? Kasi kung umarap kayo sa akin ng one-on-one na walang armas, kaka-practice ko lang, kaya kong judo or whatever, boxing. Basta seryosong usapan, huwag kayong gagamit ng kung anumang power na galing sa kaba ng bayan, kaya ko kayong harapin mata sa mata, alindog sa alindog. Wala kayong pagmamahal, mga taksil. Kayo ang tunay na taksil. Tapos tuwing Bonifacio Day, tuwing Independence Day, tuwing lahat na lang ng may okasyon, di ba? Pambobola nyo sa OFW, kayo ay mga bayani, ganito chuchu. Kayo ay simbolo, lagi si Kuting ganyan. Pero nandidiri kayo sa OFW, mga palangga. Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo, nakasama siya sa narco list. At again, Senator Amy, kung talagang totoo, dahil ikaw naman ang nag-arrange ng marriage made in hell ni Sara at ni Kuting. Okay? Ngayon, ayusin mo yan. Magsalita ka, kailangan mawala na yung kapatid mo. Kasi incompetent. At dapat nga yan, oras-oras dinadrug test. Sige nga, ipa-drug test yun, baka ibang ihi na naman gagamitin. Di ba? Yung COVID nga lang, kapike-pikean Pineki nga, di ba? Kasi nungalingan, yung pala, lingid sa kalaman yun, nasa shoot fest sa Ilocos. Samantalahin ko na. Ulitin ko tong hayop na tong si Michael Ma. Ito, play na. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita nyo? Ulitin ko ulit yan mga palangga. Okay. So, yan. Hindi pa sinasagot ng Senado, ng Kongreso. May sounds ba tayo? Baka nagdadadakdak ako, wala akong sounds. I would just want to make sure. Comment po kung may sound ako kasi parang nag-unplug mo kung may nagsasabotahe sa atin. Okay. Gosh, ang dami yung palangga. Hindi ko mabasa. May sounds ba tayo? Okay, go. Okay, mga kababayan. Yan! Kongreso, Senado, inappoint ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Siya ang pinangalanang smuggler sa Committee on Ways and Means na hanggang ngayon hindi pinatawag at lingid sa kaalaman ng 110 million Filipinos, inappoint ni Kuting bilang Special Envoy to China. Pagdatraidor, pagdataksil sa bayan. At dapat nga yan, mawala na siya dahil yan mismo na inappoint niya si Michael Ma
na pinangalan ng smuggler at ka-business partner na ang dami kong vlog about it, inappoint niya. Pagtataksil, yang Kongreso, mga inayupak at Senado, wala kayong ginawa. Kinancel na yan. Hindi po ako ang nag-expose niyan. Na panood lang natin sa Kongreso. Oh, anong gagawin ninyo? Kongreso, Senado again, hayop kayong lahat. Nung in-appoint ni Coting Jr. at ni Lisa Smugs ang kanyang pamangkin na si Paul Soriano na ipinanganak sa Amerika, dito sa Amerika, natural born, binastos nila ang konstitusyon, in-appoint ang isang Amerikano na katulad ni Paul. Hindi siya dual. Bakit ko alam na hindi siya dual citizen? Dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang blue passport na ginagamit niya tuwing magta-travel siya. May puting ahas din ako dyan. Blue passport, kitang-kita ng mata, okay, ng aking puting ahas na bit-bit niya ay blue passport. Inappoint lingid sa kaalaman ng Pilipino at niha-niho, wala ang ginawa ang mga buwaka ng inang senador at senado. Pero yung si Ka Eric at si Lorraine Badoy na nagsalita lang, nagtanong sa kanila to clarify the issue about 1.8 billion travel funds nila, ikinulong, kinontempt, then now sinuspende na hindi pa nakita kung talagang ang SMNI kung ano-ano yung mga violations nila. Again, hindi ko kinakampihan ng SMNI. If they have violations, after all then, deserve nilang masuspend sila o totally matanggal sila ng prangkisa. But ito mismo ang kanilang sa kanilang suspension letter, wala pang malinaw na violation ng SMNI. Alleged or maybe may violation. Kita nyo naman dyan. Pero itong mga binabanggit ko, si Michael Ma, yan ang number 1 example. Michael Ma, number 2 si Paul Soriano, Amerikano, din yan, smuggler na pinangalanan ng Congress sa Committee on Ways and Means at si Swan Singh yan. Kaya nga, ayan, ikaw, Congressman Swan Singh, di ba? Minessage kita sa Facebook. Dati sumasagot ka. Sabi ko, ano na, Congressman Swan Singh, nga. Ikaw, Joey Salceda, chairperson ng Committee on Ways and Means. Ano, tanginan nyo lahat, nga. Tapos, binababoy nyo ang konstitusyon, binababoy nyo ang Pilipino, inappoint ulitin ko. May ikulalya na ako dito. Inappoint ni Coting, smuggler. At hindi lang yun, mga palangga. Walang paper trail, walang record, walang papel, hindi niya in-announce sa Pilipino kasi usually ang mga ang protocol dyan sa mga ganyang appointment ilalabas sa media. May publication. Katulad ng pag-appoint ni Coting dito sa tatlo yan sila na special envoy to China. I hope nandito yung video. Ito yata to. Ito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lucin Ang, Andrew Chang, Michael Ma. Okay, di ba narinig yung Michael Ma? Pinigil ni Coting yan. Kaya you have to speak up. Kailangan yung magsalita. Hindi po ako nag-iimbento ng kwento dito. Na sinabi ko na lang, di ba, allege. Okay? Ngayon, pinigil nila. Pinigil nila ang what? Investigasyon. So, ibig sabihin, guilty sila. At nakita na natin yan, yung smuggler na yan, ang connection kay Lisa Smugs. Ito yan. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Nakita niyo? Gawa-gawa ko ba yan? Hindi ko gawa-gawa yan. Binababoy ng inayupak na babaeng yan. Ang konstitusyon, ang Pilipino, ang ating bayan. Anong ginagawa nila? Kaya dapat kayong magsalita. Mga kababayan, dapat kayong magsalita. Ang tingin ni Lisa at
ni Kuting ay Diyos sila sa ating bayan at hawak nila ang trillion budget. Nagpapalaya sila ng mga katulad ni Amit Chandiramani. Okay, ulitin natin to. Si Amit Chandiramani, pinalaya nila, inarbor ni Mel Robles. Na-confirm ko yan sa PNP dahil tinawagan ko ang PNP. Okay, tinawagan ko ito. Itong pinalaya nila. Si Amit Chandiramani, nasa na yung ano na yun? Yung nahuling may mga pampajarbog. You know what I mean? O, ayan. Ito. Ayan. Ano nangyari dyan, mga kababayan? Pinalaya nila yan. Inarbor ni Robles yan. Okay? Nakita nyo naman, di ba? Inarbor ni Robles siyang taong yan. Dahil nga, what? Ba't mo aarborin ang taong may kasalanan? Sige nga, mga kababayan. O, aarborin? Yan ba ang gobyerno natin? Kapag nahuli yung mga sindikato, nahuli yung mga notorious, yung pwedeng pagkitinin ng mga buhay natin, dahil kakilala ni Lisa, kakilala ni Robles, ay what? Aarborin na lang ng ganun-ganun na lang? Yan ang nangyayari sa atin. So, nananawagan ako sa men in uniform, lahat kayo, alam ko, hindi kayo lahat ay mga masasamang damo. May natitirang mas maraming mabubuti. Kung mahal nyo at sumumpa kayo sa bayan, day dapat mag-speak up day kayo. Tulungan nyo ang mga kababayan ninyo. Lahat kami tulungan nyo dahil baka sa susunod, anak nyo na ang mabiktima ni Lisa at ni Kuting.